Ulitin natin yung tanong. Nagtitiwala ka ba dyan sa mga reference na ginamit mo mga video? Yes or no? Sagot. Yes, nagtitiwala ako. Lalo na sinabi ng yes, nagtitiwala ako. At lalo na sinabi ng inyong leader na kayo daw ay peke, hindi kayo yung tunay, no? Okay. Kaya ano pang tinatanong-tanong mo? Ano pang ipapanalo mo sa debating ito? Inamin na mismo ng leader nyo na hindi kayo tunay. Yari ka ngayon. Okay. No, okay. Yan bang sagot mo? Okay, tanong. Yan bang si Soriano ay tao? Yes or no? Yes, tao si Soriano. Kaya mali ka dahil nagtiwala ka sa aral din niya. Kaya nga mali ka dahil nagtiwala ka sa aral ni Soriano, no? Pinagkatiwala mo yung kaalaman mo kay Soriano. Okay. Kaya nga nandiyan ka sa MCGI. Ibig sabihin ngayon, mamain mo yung leader mo para makalusot lang sa debating ito. Okay, next question. Yung bang sagot mo ay biblical o galing sa sarili mong laway? Tama o mali? Galing sa tanong mo. Next question. Objection, Mr. Moderator. Categorical, yung bang kanyang sagot ay biblical o galing sa sarili niyang laway? Yan, pagpipilian niya. Mr. Moderator, pag yung sariling laway, that is unrumin yan. No? Kung sarili ko lang, okay lang, sarili. Okay, so tanggalin lang daw yung salitang laway. Okay. Actually, ano naman yan? Parang figurative thing. Bro Jules. Sige, Mr. Moderator, sasagutin ko siya. Okay, proceed bro. Okay. Ang sagot ko dito sa tanong niya, sa akin nang galing yon. But biblically, malinaw na sinabi na huwag kang magtitiwala sa tao. Yari Sumpain ka. Ikaw nagtiwala ka kay Soriano, kaya sumpain ka. Next question. Okay. Yung sagot mo kanina, ang sabi mo nagtitiwala ka kay Soriano nga tao. At ang pangalawang tanong ay hindi biblical yung sagot mo. Okay? Ngayon, tanong, lumalabag ka ba sa Biblia batay sa Jeremias 17:5 ayon sa tanong mo na nagtitiwala ka sa tao? Tama ba ito o tama? Objection, Mr. Moderator. False dilemma fallacy. Okay. At saka wala akong binanggit na Jeremias. Siya lang yung nagbanggit. Okay, so Brother Jules, meron ka bang counter objection? Okay, counter ako. Napakalinaw na nagtitiwala siya kay Soriano. Kaya nagtatanong ako about Biblia. Kung lumalabag ba siya sa Biblia? Kasi sa Jeremias, sabi doon, sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Yan. Okay, so same naman to, same kanina, yung dalawang pagpipilian bro, hindi talaga siya, parehas lang ba? So, pwede mong i-replace yan bro or tanggalin mo lang to para maging valid question ha. So bro Jules, proceed ka ulit sa tanong mo bro. Okay, next question tayo. Yung bang sagot mo biblical? Biblical ba yung sagot mo na nagtitiwala ka sa tao? Yes or no? Yes or no? No. Hindi naman kailangan sa debate lahat biblical. Yung aral nga ni Soriano, ang Diyos may puwet at walang puwet, nagkakontrahan eh. Yung leader mo mismo na nagtanggi sa inyo. Di ba? Hindi naman kailangan lahat mabasa sa Biblia. Ano ka ba? Marunong ka ba talaga makipagdebate? Itatayo mo dapat yung tunay kayong tatag ng Diyos. Itatayo mo. Okay, next question. Ang pinag-uusapan ba natin ngayon, Mords, ay ayon sa Biblia? Yes or no? Ayon sa Biblia, yes. Ang itatayo mo. Ang itatayo mo, pero yung pag-negate ko, hindi po kabilang doon. Pwede po akong gumamit ng ibang resources dahil hindi naman ako affirmative. Hindi kaya marunong sa debate. Okay, bitawa na natin. Next question. Next question. Okay. Binanggit mo sa reference mo yung Efeso 5:23, tama ba? Yes. Okay, tanong ko sa iyo sa talata na yan. Tanong ko, yung sitas na ginamit mo tanong ko sa iyo. Alam mo ba kung ano ang natros ng sitas? Alam mo o hindi? Sagot. Ano, pakilinaw yung tanong mo. Pakilinaw yung tanong niya. Okay, paulit bro, paulit na lang. Time stop to Nabungol na, no? Sa Efeso 5:23, ginamit niya. Ang tanong ko diyan, yung sitas na ginamit mo, tanong ko sa iyo, alam mo ba kung ano ang natros ng sitas? Alam mo ba ito? Hindi. Okay, objection muna. Objection, bro. Nagtatanong siya tungkol sa natros.
Ang punto ko doon is yung ulo ng iglesia ay Kristo, hindi si Soriano. Irrelevant yung tanong niya. Tapos patutunayan niya na ang MCJ ang tunay na tatag ng Diyos, hindi na sila tunay, isa ng leader niya. Okay. Oh, next question. Okay, so Okay, counter ako. counter objection muna. Okay, Mr. Moderator, counter ako. Ginamit niya kasi yung Efeso 5:23. Tinatanong ko siya diyan sa talata na yan kung ano yung nartros, kung alam ba ito niya o hindi. Okay, so ganito, before ko ibigay ang judgment, gusto ko lang malaman muna anong kinalaman nito sa topic, tapos i-judge ko muna. Yung nartos ba yun? Natros? Nartros. Nartos. Oh, nakasulat po yan sa Greek. Isa po yung mga pakahulugan diyan sa sitas na Okay. hindi alam ni Mords. Yan. Okay, so judgment natin dito, actually hindi ko din alam yun, kaya tinatanong ko sa ating nagtatanong, at sinasabi naman niya na yung kahulugan daw yung meaning nun, so either that is true or not, patungkol dun sa ginamit ni Mords na talata. Bro Mords, tinatanggap ko yun na sa valid question naman, pero meron tayong 10 seconds kung talaga may problem doon. Bro Mords, Lang 10 seconds. proceed bro. Wala pong natros doon sa Efeso 5:23. Okay. Next question. Next question tayo. Next question. Ano? Huli ka! Okay, next question tayo. ulit na tanong. Sige. Ulit na tanong. Diyan sa Efeso 5:23, ano? Tanong, yung sitas na ginamit mo, ulitin ko ha, kasi hindi mo naintindihan. Tanong ko sa'yo, alam mo ba kung ano ang nartros sa sitas? Tanong yan. Hindi ko sinasabi na sa talata, tinatanong kita dyan. Mr. Moderator, wala po yun sa sitas dahil sinabi niya kanina nakasulat daw yan sa Greek. Wala po. At hindi po yan kabahagi ng discussion ko. Pataka mo yung kadibati. Okay, next question bro. Counter. Ganito bro, Counter. meron kasi tayong rules na pag sumagot siya ng wala bro, tinatanggap yan as a valid answer bro ha. So proceed lang sa next question. Pwede mo ulitin bro or i-rephrase mo. Okay. Bitawan na natin, nagka-bol-bol na siya dyan. Ano. Ginamit niya kanina bilang reference yung Last 2 minutes. awit 103 ng 20. At tama, 139 ng 20. Okay. Tanong ko sa iyo, sa talatang ginamit mo na bilang reference mo, ginamit mo yung talata, no? Alam mo ba ang ordanosis sa talata? Alam mo ba ito? O hindi? Mr. Moderator, wala akong ginamit na ganung talata kahit i-review pa yung debate. Okay. So, next question to, automatic next question. Wala daw siyang ginamit na ganyan. Object. No objection. Ginamit niya kanina yon. No objection yan bro, kahit nagsisinungaling dito si Mords who's nagsasabi ng totoo ha. Next question. Galingan mo magtanong. Okay, Hindi sagutin pa mo daw ha. niya nilatag. Proceed bro. Di pa niya nilata. Okay, balikan natin yung Efeso. Isa lang talata ang ginamit nito eh. No? Sa Efeso 5:23. Tanong ko sa iyo. Sumitas ka ng yan ha. Ang tanong ko, alam mo ba ang stekos? Ano? Yes or no? Ano? Ayusin mo pagbanggit mo. Pag Greek ka, hindi ka man marunong bumanggit. O ano, nalalabuan ka na? Wait lang. Nalalabuan ka na ba? Wait lang, ganito. Paulit na lang bro, Jules. Yung Sabi sinasabi. ko, stekos. Stekheos daw. Ano daw yun? Alam mo ba ito? Hindi. Alam mo ba daw? Wala Sorry, sa sir. talata. Wala Ayan. sa talata siya. Objection ako. Objection. Okay, so Objection. objection mo na bro, Jules. Proceed. Hindi ko sinasabi na nandoon sa talata. Tinatanong ko siya doon sa talata. Tanong yon, tanong sa kanya na hindi niya masagot sa Greek Okay. kasi hindi siya nag-aral. Okay, so counter objection, bro Mords. Nagtatanong siya ng inimbento. Napuputol ka bro Mords. Parang nagtatanong siya na alam mo ba yung bulate? Ganon. Ano naman yun sa presentation ko? Okay. So ganito ang judgment natin Galingan. dyan mga kapatid. Galingan mo. So again, wala daw yan sa presentation niya. Proceed bro Jules. Time resume. bro. Okay, proceed tayo kasi hindi niya masagot sa Greek, hindi nag-aral. Tanong ko sa iyo. Tanong ko pa rin sa iyo sa Efeso kasi yan lang ang nilatag mo. Alam mo ba yung noyen
Sa No sitas? Anong term? Noyen daw. Nabungol na. So yan, wala ulit yan sa Efeso 5:23. Objection, Mr. Moderator. Objection, Bro Jules. Hindi ko sinasabi kung naroon sa Epeso. Tanong ko yan doon sa talata na hindi niya masagot sa Greek kasi hindi siya nag-aral. Okay. Counter. So, objection, proceed. Ang nakasulat sa Greek, sabihin na natin ha, ang sabi sa Greek, huti iner emi kipali huguni huskai hus Christos kipali hu ecclesia autos soter husuma, wala doon yung sinabi niya. Pataka naman ka, oy. Okay, Sabi ni mo so- kabalo Greek no. Okay, so ganito mga kapatid. Gusto ko lang iklaro ulit yung question ha before ako mag-judge. Bro Jules, ano nga yung tanong mo ulit, bro? Pa-construct ka ulit sa Oh, akin. yung tanong ko, tinatanong ko siya, hindi ko sinasabi na mababasa doon sa sitas. Ang tanong ko sa iyo, doon sa sitas sa Efeso 5:23, kung Efeso alam niya yung 5:23. nunyin. Yun. Nunyin. Oo. Okay, alam mo ba daw, doon daw sa Efeso, bro, yung tinutukoy niya? Mr. Moderator, sabi ko, wala yan sa Efeso 5:23, wala din, irrelevant yan sa presentation ko. Next question na siya. Binasa ko na po yung buong Efeso 5:23. Okay, so ganito kasi yan, Brother Mords. Any observation kasi sa kabilang panig, kung meron yan or wala, hindi ako judge dito. Pero kung para sa kanya meron yan, kaya tinatanong niya dito kung alam mo ba daw yun. So, tinatanggap ko naman yun as a valid question. Okay. Ngayon, Bro Mords, 10 seconds. proceed, bro. Ang sabi niya kasi ayon sa talata, wala sa talata. Oh, yun. Okay na. Okay na ako, hid ko na. Okay. Diyan nagtatapos mga kapatid ang first stage ng ating debate. So, dako tayo mga kapatid sa second stage ng ating debate. Pero bago yan, shoutout muna kay Rodel Balga na bingi-bingian na si Mords. Pakahulugan yan na mga tanong sa iyo, bro Mords, sa Greek. Mali ka, Mords. Wala ka palang alam sa Greek. At shoutout din mga kapatid dito kay Remy Derecho. Pag Greek, sablay naman. Wala naman pala sa talata ang tinatanong ni Jules. Sablay. Shoutout din kay Levi. Alam mo ba? Shoutout din mga kapatid kay Bobong. Ang malinaw lang yan, Jules, yung tawa niya. Shoutout din mga kapatid kay Bible Study sa Bukid. Walang alam si Mords. Sa Greek, di makasagot. Shoutout din kay Jeremy Amlon. As far as I know, walang MCGI na nakapag-aral ng Greek. Shoutout din mga kapatid kay dito kay Bible Study. Nabungol na si Mords, naipit na puro object, di makasagot, irrelevant daw, palusot si Mords.